ng ating Customs Commissioner Ariel Nepomuceno dito sa Isumbong kay Commissioner. Nakapagtala ang Bureau of Customs ng mahigit 61 billion pesos na halaga ng mga nasamsam na smuggled goods noong 2025 sa gitna ng pinaigting na border operations. Ngayong 2026, lalo pang hinigpitan ng ahensya ang kampanya kung saan bilyon-bilyong pisong halaga na agad ng mga kontrabando ang naharang sa unang bahagi pa lamang ng taon. Kamakailan lang, sako-sakong high-value grains o bigas, kahon-kahon ng mga counterfeit na sapatos at bundle-bundle ng mga used clothes o ukay-ukay ang tumambad sa mga operatiba ng buksan ng 25 containers na idineklarang plastic racks. Ilang tips din ng smuggling at mga iligal na aktibidad ang nakarating sa tanggapan ni Commissioner Nepomuceno. Pero paano nga ba ang verifikasyon nito? Alamin kung paano may pagbibigay alam ang mga kahina-hinalang aktibidad gaya ng smuggling. Sa Isumbong kay Commissioner, ating hihimayin mga kontrabandong nasamsam, saan nga ba ang hantungan? Kasama natin ngayon ang ating napakasipag na action man ng Bureau of Customs, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Magandang araw po. Unang-una po, gusto kong batiin ang gumagandang performance ng Bureau of Customs. Magandang araw din, Carlo. Sa ating mga tagapakinig, tagapanood, magandang araw din. Siyempre, pag sinabing gumagandang performance, malamang may improvement din sa kampanya natin laban sa smuggling. Paano po bang ginagawa ng customs para mangalap ng mga impormasyon kung merong mga illegal na produkto o kontrabando sa isang warehouse? Unang-una dyan, nakalatag talaga yung ating intelligence capabilities. Ibig sabihin, marami tayong tauhan, formal at informal. Formal, sa loob ng Bureau of Customs, meron tayong intelligence group. Yan ay talagang sinanay, trained sila bilang maging mga intelligence officers and operatives. So meron yung mga sistema kung paano nila makikita talaga, masusubaybayan kapag meron mga tangkang magpuslit at kung meron din nakapuslit, kasama rin sa trabaho natin yan, na malalaman natin saan yung mga itinatago na mga illegal na mga smuggled goods. Pagka nakumpirma po na merong mga ganitong mga kargamento o kaya produkto or items at nagsagawa na po ng impormasyon, confirmed na po na mali yung mga dokumento o kulang o misdeclared yung products, ano po ba yung step-by-step process mula po sa pagsamsam o pagkasabat ng mga produkto hanggang sa pag-dispose po nito? Sa proseso kasama yung tinatawag na intelligence process, halimbawa, yung mismong impormasyon galing sa mga tawa natin o galing sa mga tinatawag na tipsters, yung mga nagbibigay ba ng tip. Kasi ngayon, kailangan banggitin ko, marami na sa ating mga kababayan, kahit papano, naniniwala na may pagbabago sa Bureau of Customs at mas mahalaga, alam din nilang kailangan nilang makatulong sa bansa. Dahil ang problema naman ng smuggling, hindi ko naman personal na problema yan. Hindi rin naman yan na exclusive na problema ng Bureau of Customs. Problema yan ng bansa. Kaya nakakatanggap kami every now and then ng mga tip galing sa ating mga kababayan mismo at mga impormasyon din galing sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Again, sabi ko nga, formal, dahil kasama namin ang ibang ahensya, ang NBI, PNP, even the Armed Forces of the Philippines, Coast Guard, kasama yan. Pero sa labas itong formal na mga ahensya, yung mga tips coming from the citizens themselves na gusto rin talaga mahuli itong mga smugglers. Ngayon, pag pumasok sa amin yung informasyon, ipoproseso yan. Hindi naman po pwedeng basta na lang kami maniniwala dahil kawawa naman kapag ang tinamaan namin mga lehitimong mga negosyante. So, ipoproseso namin yan at kapag merong basihan na talagang ito ay mukhang merong itinatago ng mga smuggled goods o mga pinuslit ng mga kargamento, meron akong kapangyarihan na mag-issue ng tinatawag na Letter of Authority or LOA. Yan yung dokumento na kapag pinirmahan ko, magkakaroon ng karapatan o kapangyarihan ng aming operatiba, ang aming intelligence at enforcement groups na puntahan yung mga warehouses na yan o mga pinag-iimbakan ng mga illegal na kargamento. At pag nakita namin daw positibo na talagang meron daw mga suspected smuggled goods, yan ay kokontrolin namin. Babantayin yan. Hindi lang ng Bureau of Customs.
nagbabantay din dyan ang Philippine Coast Guard. At yan, pag binuksan namin yan, isineserve yung aming LOA, merong mga witnesses dyan para siguradong protektado ang karapatan ng ating mga negosyante. Ano? Nandun din ang representatives ng LGUs, usually barangay officials. Ano? At sometimes, kapag naman mga branded products, yung ipinupuslit, ibig sabihin, peke, meron din mga brand owners na kasama kami. Ngayon, pag napatunayan na talagang wala silang tamang dokumento, walang tamang pinagbayaran, after we give them yung tinatawag na due process. Kasi bibigyan natin sila ng ilang araw, ibigyan nila yung dokumento nila. Kapag wala silang maipakitang tamang dokumento na magpapatunay na tama ang kanilang pinagbayaran, yan ay magkakaroon kami ng seizure proceedings. Yun yung tinatawag na warrant of seizure and detention. Ako rin pipirma nun. WSD or yung port collectors. Ano? Pag yan ay napirmahan na, yan yung official na proseso na yan ay magiging pag-aari na ng gobyerno kapag talagang nagkaroon ng finality na wala silang tamang pinagbayaran. Ngayon, kapag yan ay napatunayan na talagang wala silang tamang pinagbayaran, pag-aari na ng gobyerno, meron kami mga ilang options. Unang-una, pwede namin yang ibenta. At yung pinagbentahan yan, ibibigay natin sa pamahalaan, sa Bureau of Treasury, upang magamit naman ng ating pamahalaan sa mga proyekto ng ating gobyerno, yung mga kinita dyan sa auction yan. Pangalawa, pwede namin gawin, i-donate yung mga nahuli namin mga kargamento, i-donate namin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Of course, ang paborito namin, DSWD, kasi sila yung nag-e-extend ng tulong din sa ating mga kababayan. Depende naman sa kargamento yun. Minsan, ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, kung sino ang may pangangailangan ng specific items. Pero kapag ang mga nahuli namin ay mga pagkain or gamot, kapag talagang pinagbabawal yon, ibig sabihin, yan ay kontrabando, bawal sa batas talaga yon, wala kaming choice, dapat wasakin yon. Wawasakin yon. Lalo na yung tinatawag na not fit for human consumption. Yun yung mga pagkain na hindi mo naman pwede ipakain. Hindi mo rin pwede i-donate yun kasi delikado yun sa kalusugan ng ating mga kababayan. Pero kapag yan ay na-certify, halimbawa ng FDA or ng Department of Agriculture na fit for human consumption, halimbawa, bigas, yan ay i-donate namin. Yung nabanggit niyo po kanina, auction. Pag-usapan natin yung mga auction. Ano po yung proseso pagka nagkakaroon ng ganitong bidding at ano po yung criteria para pwede nating masabi na itong nakumpiskang item ay po pwede for auction? Kapag may halaga yan, dapat i-auction talaga yan, or bidding. Sa auction, ang una nating panuntunan dyan o polisiya ngayon, dapat yan very transparent. Ibig sabihin, nakikita ng ating mga mamamayan, napapanood nila na talagang walang dayaan. Kasi siyempre, tanggap naman natin ang Bureau of Customs. Malaki pagdududa sa amin ng ating mga kababayan. Given naman yun. Nung tanggapin ko itong trabaho na to, alam ko naman na yan yung pinakamalaking balakid sa trabaho namin. Yung paghuhusga, pagdududa ng ating mga kababayan na pag customs, meron niyang mangyayaring dayaan. So para yan ay maiwasan at mapatunayan nating mahusay at maayos naman ang ating pagtatrabaho sa Bureau of Customs, ginagawa natin halimbawa, naka-live stream yon sa YouTube. At yan ay naka-record din doon sa mga body cameras ng ating mga tauhan. Nakikita na yan ng ating mga kababayan. High-tech na mundo ngayon Yung kasabihan na the world is watching through social media, ginagamit natin yan upang talagang maiwasan yung maaaring palusot o dayaan o meron kang favorite na mananalo sa mga bidding, hindi nangyayari sa Bureau of Customs. Kaya itong mga nakaraan naming pagbebenta ng mga mamahaling sasakyan, nakita na ating mga kababayan talagang marami sumasali, meron mga nanalong totoong nanalo at yung pinagbentahan, tine-turn over namin kagad sa Bureau of Treasury. We're using technology to safeguard the interest of the country. Paano naman po yung mga luxury vehicles? Halimbawa, hindi mabenta dun sa auction. Ano po ang gagawin dito? Sisirain po ba? Hindi ko talagang plano sirain kahit ano dyan. Kapag hindi yan na ibenta doon sa unang presyo na pinapayagan ng batas, hindi ko talaga plano sirain kahit ano dyan. Ibababa lang natin yung presyo na una nating sinubukan na pwedeng mabenta yung mga sasakyan. Halimbawa, 10 million yung floor price o minimum price na ibebenta namin yung isang sasakyan. Kapag yan hindi nabenta, pwede sa batas na babaan niya ng around 10 to 15%. Allowed yun, pinapayagan yun. Babaan yun, then ipapublish ulit namin hanggang meron sumali na na-encourage
o gusto nila sumali sa mas mababang presyo, tuloy-tuloy lang yun. But then again, dapat transparent lahat yan. Ina-announce namin yan kung magkano yung floor price, and then pag sumali naman, open bidding yun, maraming nanonood, maraming witnesses, kasama pa ang Commission on Audit, kasama, maraming mga opisyal na kasama dyan, even from the private sector. So, pababa ng pababa yun, basta pasok dun sa maximum allowed by law o yung pinaka-maximum na pwede namin ibaba yung presyo, doon natin ginagawa yun. Ayokong sirain sayang naman. Kung sakali po na hindi talaga nabenta, idodonate po ba yan sa isang ahensya ng pamahalaan? Yes, depende sa sasakyan, ano? Siyempre, halimbawa, Rolls-Royce, parang hindi maganda sa isang pamahalaan, ahensya ng pamahalaan na ang gamit mo ay talagang luxury vehicle, ano? Rolls-Royce, parang hindi maganda sa pamahalaan. So, bali tinitignan ko rin, inisip ko na rin yan, halimbawa, pwede naman yan ipagamit kapag may mga foreign diplomats. Kagaya yun, meron tayong ASEAN Summit, regularly, meron mga international gatherings dito sa bansa, baka po pwedeng yan yung panundo, pag-attend, pag-servisyo dun sa mga foreign dignitaries. O yung mga mga dinodonate po, ano po ba yung maaari pong i-donate at bawal i-donate? Ganito, unahin natin yung bawal i-donate. Pag kontrabando, na ibig sabihin, halimbawa, droga, wasakin mo talaga yan. O halimbawa, yung mga fake products. Ayoko na i-mention yung mga produkto na every now and then, kagaya a few days ago, meron kaming nahuli na 135 million worth of combined different kinds of smuggled items. Agricultural, may mga sapatos na may mga peking brands. Yung peking brands na yun, hindi namin pwedeng ibenta yon. Dapat wasakin din talaga yan. Kahit nangihinayan ako, kasi kontrabando yun. Magagalit yung mga brand owners, yung totoong may-ari ng mga brands. Halimbawa na lang, para maintindihan natin mga kababayan, sapatos, peke na Adidas o peke na Puma, hindi namin pwedeng i-donate yon at mapunta sa market yon, mapunta sa mga gumagamit ng gano'ng sapatos, peke yon, hindi natin pwedeng i-donate yon. So may mga produkto na talagang kontrabando yung kategorya, bawal yon. Ngayon yung mga hindi naman gano'n, hindi naman illegal drugs, o yung hindi naman mapapahamak yung kalusugan ng ating mga kababayan or walang safety issues, pwede namin i-donate yun. Basta may mga certifications yan from the concerned agencies. Pagkain, FDA, agriculture, kailangan namin ng certification from them upang ma-donate namin. Para doon naman po sa nabanggit ninyo na kailangan talaga iwasakin, halimbawa nga yung mga peke. Yes. Ano po ba yung ginagawang hakbang para mapanatag naman po ang ating mga viewers na itong pagbawasak ay hindi nakakasama sa kalikasan at hindi nare-recycle itong mga winawasak na gamit? Unang-una, unahin natin yung sa pagre-recycle. Tama yan din ang una kong binantayan, dahil may mga ulat o chismis na hindi naman totoong winawasak. Yung mga, halimbawa na lang, para malinaw, halimbawa sigarilyo, nachichismis na sa halip na wasakan niya ng pamahalaan, yan ay binibenta rin ng aming mga tauhan sa merkado. Hindi totoo yun. Kasi ang ginagawa natin ngayon, yung pagwawasak, dalawa yung options namin before. Una, dadaanan niya ng pison. Ibig sabihin, pinipit-pit yan ng pison, yung mabigat na mga sasakyan. So, napipit-pit yan. At yung iba naman, babasain yan. Pagka-pison mo, babasain mo para hindi pa kinabangan. Meron din pangalawang option, yung shredder. Ibig sabihin, sinisira. Yung parang malalaking pinupunit yung mga sigarilyo. Ang ginawa ko, ang policy ko, gawin natin pareho. Punitin yan through big shredding machines. At kapag shredded na yan or punit-punit na yan, basain. So, hindi mo talaga pakikinabangan yun. Hindi na yan mapupunta sa merkado. At maraming nanonood nun, yan ay inire-record, nasa YouTube din yan, yun ang policy natin. Para naman sa paglulutas ng mga problema, para sa mga gustong tumulong, magsumbong, Yes. mga magiging tipsters, ano po ba yung mga incentives o reward system para sa kanila? Tama, meron yan. Yung mga nakikinig nating kababayan, tulungan nila kami. Again, ang problema ng smuggling, hindi ko personal na problema yon. At hindi yan exclusive problem ng Bureau of Customs. Rest assured, in confidence, ibig sabihin, sikreto, hindi mabibisto sino sila, merong reward yan. Ganito ang pag-compute yan eh. Yung dapat na buwis, yung duties and taxes na dapat na singil doon sa ipinuslit na mga imported goods,
20% nung dapat na singil, yon ay pwede maging gantimpala. Sample, halimbawa, yung isang shipment dapat nagbayad ng 10 million yung importer. Hindi siya nagbayad, inismuggle niya yun o ipinuslit yun. So yung 10 million na dapat bayaran, yung 20% nun, 2 million. 2 million and 20% ng 10 million na yun, magiging gantimpala yun ng tipster. Provided hindi namin sariling tauhan, bawal yun ha. Yung tipster na yun, ang legal lang na tipster o yung nag-tip ng impormasyon na nakadokumento kagad or nakadokumento, pwede siyang magkaroon ng reward. Ang nababanggit po kasi 61 million or billion, Billion. worth na smuggled goods po ang halaga nung 2025. Sa dami ng mga nakukumpiskang mga produkto, mga items, hindi ba sila natatambak at matagal nang nasa imbakan? O paano niyo po ba ginagawa ng paraan para magkaroon pa rin ng espasyo? Nagre-renta po ba kayo ng mga warehouse pag hindi nakasya? Kasya pa naman sa mga kasalukang warehouses namin. Ang kulang yung mga luxury vehicles. So nagpapahanap na ako sa Port of Manila at very soon, magre-renta muna kami upang doon namin dalhin yung mga sasakyan na smuggled para pag binenta namin, ito ay pwede pang mabenta sa mas mataas na halaga. Kasi kapag yan ay nauulan na, naarawan, sobrang alikabok, nasisira yung mga gulong, bababa rin yung presyo nito. Kaya't kailangan pangalagaan namin to. Magre-renta kami ng isang parking lot na merong may bubong. Warehouse talaga dapat upang maganda yung presyo. Ngayon, yung mga ibang mga smuggled goods, kasya pa naman sa amin mga warehouses. Kaya lang, napakarami niyan. Kaya nga ginawa ko, starting July nung ako yan, naging bagong commissioner, every 2 weeks, ang gusto ko, lahat ng aming mga pantalan, nagbebenta sila ng lahat na pwedeng ibenta upang pakinabangan yung mga naka-imbak sa kanila. Provided, again, transparent. Hindi pwedeng kanya-kanyang benta, baka magka-problema tayo. Transparent meaning, naka-YouTube live yon. Naka-document yon. At again, may mga witnesses, may mga checks and balances kami para sigurado na mabenta sa pinakamataas na posibleng halaga yung mga naka-imbak sa aming mga warehouses. Maraming salamat po sa ibinahagi niyo po mga impormasyon at sa oras na ibinigay niyo po para dito, Commissioner. Salamat din sa pagkakataong mapaliwanagan ng ating mga kababayan. Thank you.